Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itong 2x2 na ito, pinapahirapan pa si Mayor BBM, Benji Banyes Magalong. Abay, gusto ba pangalanan daw? Abay, siyempre, ayaw din banggitin ni Mayor Benji yan, Baka kung ipapatawag sa Congress yan, kailangan executive session yan. Huwag lang kasama yung mga congressman, Pero ang sabi ng dating Pangulong Digong, tutulungan daw kay kung sino yung mga involved dyan. Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Geraldine Roman, 1st District, Bataan, allegedly asking for 10% kickback for all DPWH projects in your district. Ito, Congressman and DPWH officials to be determined who receive an email asking whether it is normal for a congressman to get 20% SOP from every basketball pin, mga anti-graph yan Sino pa dong? Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro alleged ghost projects in her district. Her alleged bagman is the district engineer, has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of the district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Former Congressman Teodoro Teddy Bagilat Jr., Ifugao Lone District, allegedly receiving kickbacks from contractors for construction projects located within Ifugao. Congressman Alfredo Paulo Vargas, 5th District of Quezon City, allegedly demands for one-time enrollment fee amounting 1 million in addition to the 10 and 12% SOP before the project can be awarded to the contractor. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Apo, Presidente, ay apo, kaya bang gawin yung ginawa ni dating Pangulong Digong Duterte? Pangalanan, kumpleto naman kayo ng mga reports Ayan, intelligence report lang sa ISAF. Ayan, NSC, Secretary Anyo, Apo General Dick De Leon. Ayan, kayang-kaya naman yan kung gugustuhin, Mr. President. Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Daming bayan. Nga pala dong, Mr. President Digong, ayan, nasaan na nga pala yung ito ba mga binanggit po ninyo noon na involved sa mga anomalya? Sila ba ay tawag nito? Nakasuhan ba? Ayan, grabe ayan. Hindi na kailangan na pagka ang presidente, apo, konting iturin nyo mga kami na. Di kayo kwa. Kung kumpleto naman kayo ng mga detalyeng ganyan, ayan, di ba natin kayang gayan itong si dating Pangulong Digong? Iba kasi ang Digong tigas ng balls nito. So I'd like to know where you got the notion. Teka, nag-intro mo tayo, Het? Ayan, introhan mo nga muna. And the
for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Oras Bishop Buddy Ballesteros, abay Maximo Obispo Joel Porlares, Cardinal Vidal, Bishop Pahutagana, Father Jerry Orbos. Di ba pwedeng magkaroon tayo ng Horacio Imperat at ipanalangin natin na sana ay wala ng korupsyon? Oras ganap ng alas 8:13. Uy, good morning muna sa mga taga Bureau of Customs. Nako, ikaw talaga Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? Abay, 3 linggo nang malungkot ang mga taga Bureau, ha? Abay, thank God it's Friday. Ayan, pero sa mga taga Customs, no thanks. Ayan, bakit kanyo, ha? Abay, itong si Commissioner Ariel Nepomuceno, Mr. President, ha? Tinigil ang kaligayahan ng mga customs na wala yung Friday habit. Ala ng ribbon cutting, patay tayo dyan, ha? Meron pang no-take policy, ha? Ayan. By Commissioner Neps. By baka sa dami na nagagalit sa iyo ngayon, bumili ka na ng bulletproof na sasakyan. Ay, nako, buhay-buhay. Pero wag kayong mag-alala po, mahabigan, tuloy po ang eleksyon. Ayan. Tuloy ang eleksyon sa barangay at SK habang wala pang batas, sabi ni Chairman Boy George Garcia. At yung BARM, kailan nga ba ang eleksyon sa BARM, Kuyang Nabiltan, ha? Oo nga pala, pwede ka bang kumandidato, Yusek Nabiltan, hindi nakasama ang Sulu, ha? Ayaw na ni Kuya Governor Sakurtan sa BARM, humiwalay na, ha? Yung mahabigan, pero malapit ang eleksyon, mahabigan, ha? Abay, 2 taon na lang presidential election na naman. Abay, pero of course sa opposition alam na kung sino kanilang kandidato, ha? Kung hindi ma-impeach, hindi mapatuloy ang guilty sa impeachment, ang VP Sara Duterte Carpio ay apo second gentleman na magabigat, ha? Apo Mans, ha? Pero alam po niyo, mahabigan, tinatanong ko, Lakay, sabi niya, sino ba ang kandidato na administrasyon? Ayan, of course, alam na natin, pagka hindi na impeach na patalsik, hindi na disqualify ang VP Sara, siya ang kandidato ng oposisyon. Alam po niyo, mahibigan, isa ngayon wala tayong maisip, ha, na pwedeng malakas na kandidato ng administrasyon laban kay VP Sara kung hindi siya ma-disqualify. Ayan, kung matutuloy ba impeachment trial. Good morning sa mga gods of Padre Faura, ha? Abay, although na lumulutang, pero kumbaga sa dami na lumulutang. Ayan, speaking of, kaya daw mga mista sa PMA Sandigan 82, ha? Kaya daw iniipit si Mayor Benji Banyes sa Magalong, BBM.
baka daw contender ito sa 2028 presidential elections. Kaya ngayon pa lamang iniipit na, ipapatawag pa sa Kongreso ngayon, ha? Abay kung sino yung nagbubulgar mahabigan ng mga anomalya, ha? Abay sila ang iniipit. Anyway, ha? Election din ang napag-uusapan. Abay, sino nga ang probable candidate sa 2028? Bukod kay VP Sara, kung siya ay, inamin yan, tutuloy siya. Ha? Wag lang ma-disqualify. Sabi na ating mga bubit, mga haka-haka lang naman ito, mga ano lamang po ito. Wala pa namang final dyan dahil siyempre, yung iba ayaw pumosisyon muna dahil maaga pa, ha? Dahil pagka nakita ng puposisyon ka na, ay wawasahin ka yan. Tulad sa nangyari kay VP Jojo Binay, ha? Senator Manny Villar, ha? Pero lumulutang pa rin po ang pangalan ni Madam Vice President Leni Robredo. Ay, Madam Vice President, good morning. Teka mo na, mayora ba siya ngayon o mayora ng Naga, di ba? Ayan. At siyempre, mga lady women power, mga kuya, mga ateng, ha? Abay, lumalabas din ang pangalan ng Senator Risa Ontiveros, hanin ng liberal. Senator Drilon, ha? Of course, Senate President, bagamat siyempre, wala po silang, walang aamin po sa kanila mahabigan, pero may mga, siyempre, makita naman sa, sa mga kilos nila. Of course, Senate President Cheese, ayan, may ano rin yan. May ambisyon din yan, ha? Of course, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ayan. Sino pa ba ang mga probables niyan, ha? So, yan lamang po. Ayan, Benji Magalong. Ayan. Sino pa ba, ha? Ayan. Anyway, maaga pa pero yung iba dyan nagre-ready na. Ganyan po talaga mga kuya. Teka muna, meron pa sa administrasyon, ha? Abay, baka daw suporto ng mga taga Washington DC. Ayan. Abay, huwag niyong ichepera si Defense Secretary Gibo Chodoro. Lilipad tayo dyan. Anyway, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. It's a Friday. Thank God it's a Friday. Chill-chill lamang po tayo mga kuya, mga ating. Don't rock the boat. Pero tama rin si Mayor Benji. Paano siya harap sa mga investigador, yung mga mag-iimbestiga involved sa kontrobersya, ha? Ay, naka talaga, oo. Anyway, Mr. President, magbanggit na rin kasi kayo. Ayan, pwede naman kayo mag-utos, di ba, Apo Lucas? Ayan. Ayan, mahirap lang kasi pagka mga involved dyan, makakampi. Ayan, hindi lang kakampi, ha? Ayan, makakaibigan pa, close friends pa. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Kaya pwede yung sinasabi ni Senator Ping at sinugundahan ni Mayor BBM Benji Magalong na bumuo na independent body na mag-imbestiga sa anomalyang flood control project. So nga naman paano nga naman iimbestigan ng ilang senador? Linawin natin, hindi po lahat ng mga mambabatas, hindi po lahat ng congressmen, maraming matitino dyan at dyan naman sa Senado maraming matitino, pero meron ding dyan, involved din dyan. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon, abay saan ba siya pupunta, Miss Let? Aba, akala ko biyaheng India ang Pangulong Marcos. Abay, biyaheng Zamboanga City yata. Ayan, City of Flowers. Sino ba ang mayor ngayon ng Zamboanga City?
Mayor Cesar Climaco, hindi po. Wala na, alala ko tuloy si Mayor Cesar Climaco nung bago-bago tayo reporter, mabigan ni controversial ang Mayor delayed Mayor Cesar Climaco. Cesar nga ba ang pangalan? Abay, Climaco. Tama, Climaco ba? Ayan, yung mayor ng Sambuangan, ang haba-haba ng buhok. Ayan, sabi niya, ba't ka ayaw mo magpagupit, Mayor? Sabi niya, hanggat hindi nililift ni Ferdinand Edralin Marcos ang martial law, hindi ako magpapagupit. Daming. Ayan na, Cesar Climaco, ayan na. Anyway, ang Pangulong Marcos the Jr. pupunta naman sa Zamboanga at mamimigay ng mga ambulansya. Aba, ambulansya ba ito ng PCSO Chairman Felix Reyes, GM Mel Robles? Daming bayan. Alamin natin ang detalye mula kay RS number 14. Let Narciso, please kami na. Miss Let. Lakay biyaheng Zamboanga del Norte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga sa distribusyon ng patient transport vehicles. Higit 100 units ng PTVs o ambulansya ang ipamamahagi sa iba't ibang local government units sa Zamboanga Peninsula. Bahagi pa rin ito ng pagpapabuti ng emergency medical transport and accessibility sa buong bansa. Sa ilalim ito ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Bukod dito ay bibisitahin rin ni Pangulong Marcos ang Camul Elementary School sa Camul Tampilisan sa lalawigan pa rin ng Zamboanga del Norte. Lakay? Hindi pala sa Zamboanga City. Akala ko Zamboanga City ang pupuntahan. Lakay? Dipolog City. Dipolog. Oo, pero yung mga, doon lang yung venue Lakay ng distribution. Pero yung ang mga ambulansya ay para sa buong Zamboanga Peninsula. So, sakop, ayan. Lahat sila doon. Diniliver na ba yung mga ambulansya? Ilang ambulansya ang dala-dala ni na GM Mel Robles at Judge Felix Reyes dyan? 106 units, Lakay. Ba, dami-dami, ha? Ayan na. Nandun na ngayon. Ready na for distribution let. Ready na, Lakay. So, i-drive na yan para sa bawat lungsod at munisipalidad sa Zamboanga mamaya. Ayan na. May kasama ng doktor at saka nurse yan. Ay, kanya-kanya na kayo. Di ba sabi ni Presidente, niya, natutuwa siya na bawat bayan ay may doktor na ngayon. Ba, talaga? Kaya ba ni Secretary Ted Herbosa? Si Secretary Ted Herbosa ayan, sinampa ng kaso sa ombudsman ngayon. Grabe, administrative at criminal cases ang i-final kay Secretary Herbosa, dyan sa ombudsman dahil sa distribution daw ng psychiatric drug test worth 44 million na i-donate sa yung mga Rotarians pa naman pa-expire na raw kasi yung mga drugs Kung kailan pa-expire na, saka pinamimigay. Oo, laging issue yan sa DOH, Lakay. Pero syempre, kapag may ebidensyang sa irregularidad, dapat talagang may managot. Ngayon, kung kaya namang i-justify, may pagtatanggol kung wala talagang kalokohan. Well, in fairness din kay Secretary Ted Herbosa, kasi pa-expire na. Ba't nga ba kung kailan pa-expire na, saka sila nagkukumahog na ipamigay, gamitin yung mga gamot. Ibinigay na sa pinamigay sa Rotary Club sa kanilang okay naman medical mission. Ayan. Kaya lang medical mission, di naman kailangan ng psychiatric drug test sa medical mission, di ba? Dapat nga gamot dyan mga pang hypertension, ayan, pang high blood, diabetes, mga mga ganun. Hindi yung pang psychiatric drug test. Bakit? Anyway, sige. Baka yung mga hindi masyadong nako-consume, Lakay. Baka natitira, ganyan. Yan kasi ang kailangan palakasin yung programa. Yan kasi ang dapat din, Mr. President, siguro sa mga sa Congress, ayan, sila ang naglalaan ng mga budget sa iba't ibang departamento. Dapat ino-audit din yung at tinitingnan din yung yung mga nag-expire na gamot. Ang ginagawa ng DOH kasi Attorney Jun Samaniego, ayan.
Bili ng alalaking halaga, bulto-bulto para malaki ang pera, ayan, malaki ang budget. Siyempre, alam mo na kung the more, the bigger. Siyempre, alam mo na, mas malaki amount mislet, mas malaki yung 10%, 20% SOP, ha? Ayan, to the point na hindi naman kailangan yung napakarami. Ayan, tuloy. Nag-e-expire. Ayan, inililibing tuloy sa Novaliches. Ayan, dun sa Tala Leprosarium. Tapos naman yan lakay. Hindi mali sanang malaki ang budget, mas malaki rin yung benepisyo. Yes, oo. Lakay siguro kailangan din ng dagdagan yung information dissemination. Alam mo, nagugulat pa rin yung ating mga kababayan na talaga ba may libre gamot sa DOH? Kasi bumibili ang karamihan, di ba? Nagrereklamo nga ang mahal ng gamot. Tingnan natin, abangan natin kung kakayanin ng DOH yan. Baka sabi ng Pangulong Marcos, ha? Baka mamaya, ano lang yan, parang flood control project lang na bukod sa standard, hindi natapos yung iba ay guni-guni, ghost project. Mahiya naman kayo. Ala nang hiya yung iba nating official, Mr. President, kaya dapat ipahiyan nyo yata dapat ang mga ito para matauhan. Ayan. Anyway, teka muna, Friday ngayon, mislet chill lang. O sige, nasaan na tayo? Yung mga ambulansya, may mga ano yan. Presidente ng Friday, may pa-ambulansya. May mga facilities, may ano na doon, may mga equipments na doon sa ambulansya. Oxygen lakay, may stretcher, yung mga basic na kailangan. Pero sabi nila modern na itong mga ambulansya. May oxygen tank na rin dyan. State of the art daw lakay. State of the art, ha? Ayan. May TV na rin dyan. TV monitor. TV monitor yung mga ano, di ba? Sa school lakay ang mga TV. Mga TV, di ba? Okay. Para sa mga bata. Okay nga, Rod. Sige. Wala pang binanggit lakay. Dun sa, bibisita kasi siya dun sa elementary school, wala pang binanggit kung anong gagawin ng presidente doon, kung titingnan niya lang. Siyempre, alam niya kung anong pangangailangan at kung may bit-bit ba siyang pasalubong doon. Ay, oo nga, ano, ha? Ayan. Pero madalas naman kapag bumibisita siya sa mga school lakay, may mga school supplies at may donasyon para doon sa school. Di ba namimigay ng libro, mga ano? May mga libro pa bang Pepe and Pilar, mga gano'n? Di ba, sabi nga ni Secretary Angara, kailangan mabigyan din ng libro yung mga mag-aaral para kapag may kalamidad, hindi nakakapunta sa school, ay may alternative. Yes, ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Kasama ka ba? Pupunta ka rin ba ng Zamboanga? Ay, tama, Zamboanga. Di ka nabunot? Mamonitor lang natin si Presidente lakay kasi may pre-departure briefing din sa Malacanang para naman doon sa kanyang biyahe sa India. Oo nga pala, kailan ang biyahe sa India? Lunes ba o Linggo? Next week na lakay. Lakay sa Lunes. Sa Lunes. Kasama ka doon? Ba't pa ka ganyan? Pagka India, parang ayaw nyo yata mabunot. Pero pagka US, Japan, Europe, parang ang pananay, sana mabunot ako makasama sa coverage. Baka mas marami lang kaya ang kasama sa delegasyon. Konti lang yung konti lang yung para sa MPP. Okay, sige. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Letta. Good morning, lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Edniel Parosa. Nako, kaya pala pupunta ang presidente ng India ha? Abay, baka kasama ba si Secretary Ted Herbosa doon? Baka mamamakyaw tayo ng mga gamot sa India, ha? Kasi mura ang gamot sa India, mahabian. Kaya lang minsan yung quality ang problema, ano ha? Pero ang Armed Forces daw at saka Indian Navy, kasama ito sa pagdalaw ng Pangulong Marcos sa India. Actually, sabi ni Let kahapon nga pala, yung punta po ng presidente sa India ay wala pong gastos, mga kuya, mga ateng, ha? Kasi imbitasyon pala ito ni Prime Minister Modi ng India, ha? So pagka state visit po na ganyan, inimbitahan ang isang head of state. Free board and lodging yan, libre po lahat yan. Alang gastos sagot ng host country yan. Pero kasama ka ba rito, Secretary Gibo, ha?
Yung mga taga-AFP, sino ba ang point natin ngayon? Navy Chief. Kasi ang Indian Navy daw ay kasama magsasagawa ng joint military drill sa West Philippine Sea. Ba? Dami ang mga kakampi natin sa West Philippine Sea. Ha? Hindi lang Japan, Australia, ayan, kasama ang UK, ayan, ngayon India pa, ayan. Standby Edniel Parosa, standby Sherwin Alfaro. Oras Chief Justice Alex Gesmundo. Naku, talaga. Itong mga justices natin ng Supreme Court, ha? Abay, medyo pinipitik-pitik na mga retired justices ng Supreme Court. Andyan si retired Justice Manong Tony Carpio, ha? At retired Justice Adolf Ascuna. Ayan. Oy, si dating Chief Justice Renato Puno, ha? Abay, dinidinay po yung lumabas na statement daw ng PhilConsa. Ayan. Ala daw pong inilabas na statement ang PhilConsa. Ayan. Kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara Duterte Carpio. Oras CJ Alex Gesmundo. Oy, mista. General Edwin Ernie, bilis ng oras. Alas 8:33. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:39 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Friday and it's August 1 Lakay. Unang araw sa buwan ng Agosto. Oo nga, August 1 na. Bilis ng panahon. Ano ka ba? Mabilis mo makalimot. Kasi swelde lang kahapon eh. Ngayon August 1 na kaagad. Yes, at isang buwan na lang Lakay. Of course, bare months na. Wow. Sumisilip-silip na si Jose Marichan. Ganon ba? Sabi ko na nga ba ha? Kaya na nga ba may countdown na tayo ha? Yes, Lakay. 146 days na lang. Pasko na. Ayan. At hello po sa mga ninong at ninang. Ang aga magparamdam. O yung ninong mo ha? Ayan, kita mo, nagparamdam ka agad. Alam mo Lakay, grabe talaga tong ninong ko na to. Napaka-generous. Napakalaki ng puso. Aga-aga August 1 pa lamang nag-donate na siya ng limpak-limpak na salapi. Oo, Lakay. Para sa ating DZRH Operation Sabi Tulong. ko nga word ba to? Kasi parang naging habit na niya. Yung hobby na niya yung pagbibigay sa atin ng tulong. Halos every month na yata nagbibigay to ng nakikita niya kasi mga ini-interview ng Operation Tulong talagang maaawa po kayo mahabigan. Yes, kaya pati yung mga brethren namin sa Mason, sa Masoneria, Freemasonry, ayan, lahat po ng kanilang activities, fundraising. Kasama tayo sa mga beneficiaryo. Parang naging tradisyon na rin Most Merciful Grandmaster Raul Canon, na ang fundraising ng ating mga brethren, mga iba't ibang lodges ng mga Mason ay nag-share po dito sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat Ninong Mr. Michael is my guy ng MG Forex Corporation sa iyong donasyon sa Operation Tulong. Oy, Diyos maray na aga muna Lakay sa mga kababayan ko dyan Sabi sa... ko na nga ba, nakalimutan mo ha? Barangay Bautista, Jubillar, Albayan, of course, Apit and Kadag family. Ayan, sa mga tito, tita, pinsan ko sa inyong lahat, shout out dahil hindi ko kayo may isa-isa sa laki ng lahi natin. Talagang ipinapaladag ang lahi natin. Mukhang tatakbo ito sa Disyembre. Barangay SK election. Sabi ko sa'yo Lakay, malaki ang lahi namin. Parang yung isang barangay kulang pa sa amin. Talaga. Di pa naalo ka na sa barangay ninyo. Good morning, Lady in Pink. I like your attire, good morning, Sister Lakay. L. Medyo hindi tayo vibe sa color. Pero medyo hawig na. parang red ba yan? Maroon? Ayan. Ayaw nga, no? Tapos ako, medyo may pagka-dark na pink. Ayan, di ba pink yan? Ito, Ayan. Barbie tayo for today. Barbie yung suot, pero yung mukhang mukhang mamasel-masel. mukhang ganun pa rin.
Ayan, pero huwag kang tutuwad-tuwad dyan, ha? Ayan. Grabe naman yung word. Yung suot ni Sister Al na ganyan, parang manding bahakan, ha? Ayan. Ito yung mga... Kuyang Alex Guo. Ayan. Kuyang Alex Flores, ha? Ayan. Abay, naka-mini skirt ito. Kaya sabi ko, delikado sa mga gwardiya namin dito pag tutuwad-tuwad. Hindi naman lakay. Sige na nga. Tama na yan. Tama na. Ayan. Ito Punta na natin si Edniel Lakay. Oo nga, ayan. Kaya pala pumunta ang Pangulong Marcos sa India ha? Abay, kakampi pala natin ito sa ating pagtatanggol sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil ang Armed Forces of the Philippines at the Indian Navy, wow! Kasadong magsagawa ng joint military drills sa West Philippine Sea. Ba? May submarine. O nga pala, may isang military show dito sa Pasay, ha? Ang Indian Navy, Sister L, ha? May mga submarine sila, submarine. Ha? Ewan ko lang kung may napili si General Omet Browner dun sa mga display nila rito noon, ha? Pinuntahan ni Miss Karen Oyong. Ayan. May dala siya mga brochure. Oh, India may mga submarine. Oh naman, submarine eh. May nuclear weapon na nga sila. Sumasabay na rin kasi lakay talaga eh. Tinetesting na nila sa Pakistan yan eh. Arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Israel, kasabay nga ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India sa susunod na linggo, nagsasagawa naman ng military drills ng Pilipinas at India dito sa West Philippine Sea. Ongoing na? Next week, Lakay. Next week. Okay. Ni PBBM doon sa India. Dito naman sa ating bansa, military drills itong dalawang puwersa. Inanunsyo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kasadong bilateral, multilateral o bilateral cooperative activity tampokan 3 hanggang sa 4 na warships mula sa India. Ito ang unang beses na sasabak sa joint military drills ng India dito sa teritoryo ng ating bansa. Ayon kay General Browner, hindi ito show of force gaya ng iniangal ng China, kundi pagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Pakinggan natin ang General. Habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. Napaka-importante po yun, because sabi ng China, it's a show of force. Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity. Dumating na ang Indian Navy dito sa bansa, Lakay, at kasalukuyan nagsasagawa ng port call dito sa lungsod ng Maynila. Kasama ang DZRH News sa mga naimbitahang silipin ay itong isa sa kanilang sakyang pandigma, itong survey ship na INS Sandayak ngayong umaga. Kasampa pa lang tayo. Bagamat halos taunan kung dumaong ang Indian Navy dito sa bansa, ito naman ang first time, unang beses, na may Indian survey ship na nag-port call dito sa ating teritoryo. Malaki ba yung barko de guerra nila, Edniel? Malaki, Lakay, pero sa standard, mas maliit pa ito kumpara doon sa mga frigates kung tawagin. Ito kasi ay survey ship. Ito yung gamit na pangmapa ba ng mga ruta at ito rin yung karaniwang ginagamit ng mga naval forces, Lakay, para mag-survey sa ilalim ng dagat. Nandito na tayo, Lakay, sa Port of Manila, pero hindi pa tayo nakasasamparon at hindi pa lang natin makunan. Pero maya-maya, mayroon na tayong mga fresh videos at photos itong ating nasa harapan na lang ngayon na INS Sandayak ng India. Meron bang kasama silang Yala Submarine? Ayan. Kasi naalala ko nun na actually in fairness, ang India, modern din yung kanilang mga military hardware, ha? Ayan, mga Tama, Lakay. May submarine sila, di ba? Kung matatandaan mo, Lakay, ay kagagaling lang din doon ng AFP at buwibili tayo ngayon sa kasalukuyan ng ilang mga armas mula mismo sa India. Ba? Kung maalala natin, mga kababayan, bago pa man yung Typhoon MRC missile ng US na ipinahiram dito, ay bumili tayo ng BrahMos supersonic missile sa India. Ha? Ito ay yung missile na dito, pero may mga ilang parte pa ng BrahMos missile na hindi pa na-deliver
papunta rito sa Pilipinas, Lakay. Ayun, ang galing ha. O nga pala, hindi lang gamot ang binibili natin sa India. Ayan, pati missile pala ha. Tama, kilala sila sa talagang armament sa military. At isa yan doon sa mga pakay na rin ng Philippine officials sa may pagbisita tayo patungo roon sa bansang India, Lakay. Baka bebentahan din si presidente ng submarine. Ayan, o kaya ano bang production ng weapon sa kanila, Lakay, di ba? Baka pwedeng hulugan 5-6. Sige lang, Bombay. Grabe. 5-6 mataas ang interest na. Mataas ang interest na, kaya nga 5-6 baka buy one take one na lang. Okay nga Rod, maraming salamat Edjan. Ang maganda rito nga pala ayan, parang ang motto dito, Sister El, Lakay. Your enemy is my enemy. Kasi ang India at China may may away din, may territorial dispute din yan. May border dispute din to, Lakay. May up north ng India, sa may kabundukan ng Himalayas ata ito kung malapit yan. Pero sa boundary nila, sa border. Marcos, Lakay, a friend to all and enemy to none tayo. So, huwag naman tayo makipag-away. Yan ang ating foreign policy. Ating foreign policy. Pero just the same, kahit wala tayong kaaway, magpapalakas tayo ng armed forces sa kalimang kailanganin. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Maraming salamat, Edniel Parosa, na sasay ngayon sa barko ng Indian Navy. Ayan, nagbebenta rin kayo sila ng barkong doon sa India. Ayan, barko de guerra. Ayan. Baka Lakay nilalagyan nila ng weapon yung barko. Sila nag-i-equip. Buti pa nga doon tayo bumili. Ayan, kaysa Amerika. Pero ilang gives daw, Lakay? Basta hulugan. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Standby Sherwin Alfaro, ha? Uy, may inaugurasyon pala si ang man of the hour, ha? Si Manong Secretary Manny Bonoan. May inaugurasyon daw ng SLEX northbound entry-exit interchange ngayong araw. At pangunahan na Secretary DOTR Secretary Vince Dizon at Manong Manny Bonoan. Oy, Secretary Bonoan, ha? Ayan, ang DPWH wala pang wala pang landmark project para sa pangalan ng Presidente Bonget, ha? Abay, dapat yung magiging legasiya ng kanyang administrasyon. Na pagka nakita yung project na yun, gawa ni Marcos yan. Ano yan? Marcos Jr. admin. Ayan, siguro simulan nyo na yung Bataan Cavite Bridge. Ayan, pwede, Lakay. Parang kumbaga ang San Juanico Bridge ay tatak ng dating Pangulong Marcos yan. At Ricardo kay Imelda, ayan, dating First Lady. Ikaw din, sabihin mo rin, itong tulay ng Bataan hanggang Cavite, ha? Regalo ko naman yan kay Liza. First Lady Liza Araneta Marcos. Standby Giselle, standby Sherwin, standby Raymond Adpas, standby man ang Milky Rigunan. Sino ba ang mga mag-iimbestiga kay Mayor Benji Magalong? Yung hinamon. Sana naman huwag yung pinangalanan ni dating Pangulong Digong na involved sa mga mga tongpats, ha? Oras, Sister L. It's 8:51. Ang oras na yan. Nabuhay ito si Pedi. Alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. Ito si Kuya Pinong nangangapit bahay. Oras, it's 8:57. Daming bayan. Oy, si Giselle, tawagin mo na at nasa SLEX na siya. Dahil puntahan natin, Lakay, merong inaugurasyon ng SLEX northbound entry-exit interchange ngayong araw. At yan ay pangunahan ni na DOTR Secretary Dizon at DPWH Secretary Manny Bonoan. Nandiyan ang ating kasamahan, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, Lakay, bubuksan na nga itong SLEX northbound entry-exit interchange ngayong araw dito sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, na pangungunahan nila Transportation Secretary Vince Dizon at DPWH Secretary Manuel Bonoan mamayang 9:00 ng umaga. Present din mamaya
Yung mga lokal na opisyal dito kabilang sina Laguna Governor Sol Aragones at Congresswoman Ann Matibag. Itinuturong ito ng lokal na pamahalaan na isang tagumpay para daw sa mas mabilis na biyahe, mas maginhawang pamumuhay at mas progresibong kinabukasan para sa bawat San Pedronian. Inaasahang magpapaluwag itong proyekto sa daloy ng trapiko at sagot daw sa lumalalang problema ng congestion na matagal nang idinadaing ng mga motorista at mga commuters. Paiikiliin din daw nitong San Pedro northbound exit ang travel time at magpapaganda ng traffic flow sa Calabarzon. Noong July 2018 pa, inimpusahan itong proyekto na nagkakahalaga ng ₱915 milyong piso. Ang lokal na pamahalaan nitong San Pedro ang humiling ng pondo kay dating DPWH Secretary Mark Villara. Kabilang sa mga binubuo itong konstruksyon ng proyekto ang gravel road, concrete road at toll plaza na may total length na 2.3 kilometers. Antabayanan natin, maya-maya lamang ay inaasahan ng darating ang mga mangunguna sa inaugurasyon. Lakay. Ito bang exit na ito yung susunod na exit from MCX dyan sa may Muntinlupa? Correct, Lakay. Bandang kanan. Lakay. Ito na yon yung sa may Lakay. Yan pala yung construction dyan. Oo. Kung saan Lakay laging imbudo yung mga sasakyan. Kaya malaking ginhawa daw ito, Lakay. Itong 915 million pesos na proyekto na ito. Aba, sabi mo kay Secretary Manny Bonoan, lagyan din ng flood control project dyan. Baka bahain. Kasi malapit sa Alaska yan eh. Binabaha yung pabrika na Alaska dyan. Oo, grabe. Ha? Ayan Lakay, magandang punto. Itatanong natin mamaya yan kay Secretary. At speaking, nabagit ko na rin yan. Ayan, yung mga negosyante nga pala, business establishment dyan sa may Mia Road. Mantake mo, malapit sa domestic airport, Sister L. Mia Road at saka domestic road dyan sa boundary ng Pasay at saka Parañaque. Abay, kung kailan nagsagawa ng gumawa ng flood control project. Saka binaha. Lalong binabaha ngayon. Sabi nga Lakay, habang palaki ng palaki yung flood control, lalo din lumalaki yung baha. Kaya sabi ng mga may negosyo diyan sa diyan sa lugar na yan, malapit pa sa domestic airport, papunta nga na airport parang yan yung lugar na hindi mo akalaing dapat binabaha. Ay, sinabi mo, Sister. At saka nakaiyak malapit sa airport yan. Yes, mismo. Ayan, kaya tinatawagan natin uli si DPWH Secretary Manny Bonoan at yung mga DE diyan sa diyan sa Pasay Parañaque lugar na yan. Kaninong congressman ba project ito? Baka yung congressman huminga ng 65%. Naku, ang laki pa naman nun Lakay. Kaya nga inayawan ng baka kaya nga binaha. Kaya nga inayawan ng contractor na kinausap na isa. Ewan ko lang kung may tumuloy. Sino kaya nabudol niya, Lakay? Okay, proceed, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas o sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Mula po dyan sa ISLEX. Inauguration ng exit ng ISLEX. Dyan po sa may San Pedro, Laguna. Ilang days before Christmas, Sister L, ngayon? 146. 146? Wow, bilis talaga ng panahon. So, akala mo, alam mo, makamukha mo mamaya niyan, Pasko na naman. Ay, sinabi mo. Aba, next month, ber na pala. Yes, sabi ko nga sa'yo, sumisilip na ang Jose Marichan Lakay Pasampulan mo nga kami dyan, Lakay. Kita mo, September na. Next month, ber na. Yes, Lakay. Kaya pala sumisilip na si Jose Marichan. Yes, nakaya na siya, yung noo. Ang bilis talaga, Mami, election na naman. Ayan. Ay, nako. Ay, naka talaga. Ayan, eto na ang ninong ng bayan. Saan si Ninong ng Bayan? Ninong ng Bayan, Lakay, nandyan sa may barangay Salapan sa San Juan City. Kila
Mayor Zamora. Ayan. Tama ba? Francis Zamora. Francis Ejercito. Ayan. BFF. Zamora Lakay. Francis Zamora Estrada. Yes. Ayan. Sabi siguro, papapalit ako sa PSA pangalan ko. Sherwin, take it away. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, yung mga taga-barangay Salapan dyan sa San Juan City, magmano kayo sa Ninong. Tawagin mo si Ninong Sherwin. Ang ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin, sino ang malakasang nahuli mong nanonood o kaya nakikinig sa atin dyan sa may barangay Salapan sa San Juan City? Ninong Sherwin! Lakay, si Sir, ito yung mga panahon na nagsisimula ng kantang wala pa. Baka eto, ha? Pasko na. Pasko na naman. Sino bang winner natin dyan? Baka si Aling Felicidad yan. Ito na yung pagsisimula ng maramdaman natin yung papasok ng bare months. At swerteng-swerte, pero ito dapat managot dito ng ang pinapatugtog lagi na ahiya naman kayo dahil itong bahay na ito Lakay, pinasok ng baha. So, dahil ang kaibigan mo, laging pa yung bahay kung para sa kalsada. Allah. Aba, sinong congressman dyan? Nasa baba. Sinong congressman dyan? Sana po. Oo. Reto, nagdodota ba kayo? Seryoso. Seryoso manood. Tumatalpak yata si Kuya eh. Ayan, di ba tumatalpak sa isabong yan? Isabong ha? Di ba kayo nanonood ng isabong? Hindi po. So, huwag yung manonood doon. Masama yun. Nakakabulag. Nakakabulag. Ano pinapanood yung sobrang ito, seryoso ko sa pagsunod sa cellphone. Yung damdaming bayan. Aba, galing naman ni Kuya. Sino pa rin naman nasa pag-umaga? Si Delio Macalma. Aba! Si Api. Ayan, tumatak sa kanya yung last name ko. Ano pangalan mo, Kuya? Reynaldo Ortega po. Rick Briones? Reynaldo Ortega. si Tatay Reynaldo Ortega. Akala ko Nicanor Briones eh. Ortega. Ayan, taga-La Union kayo, Apo? Opo, natututok po ako kasi gusto ko marinig yung boss ni Sister N eh. Ayun. Tatay Reynaldo. Boses ba o gusto mo makita yung kanyang suot na labas ang cleavage? Ano na parati ito kung usap, tignan mo, hindi tumitigil sa pangaktingin na kasi tumitig kay Sister N. Kasi naman daw yung balikat. Oo nga. Artista kayo eh. Thank you, Tatay. Anong person ni Mr. Ortega? Anong pangalan mo? Reynaldo. Kuya Reynaldo Ortega. Ortega. Ayan, alam ko habang tinitignan mo yung si Sister El dyan sa cellphone mo, lumilinaw ang mata mo, ano? Bunalak mo yung mata ko. Oo nga, sa cellphone talaga siya nakatitig, ano? Nakakatawa si Tatay. Sige. Sinaw siya sa puti ni Sister L. Dahil hindi matinag yung mata mo, saka tititig sa cellphone mo, eto titigan mo. Ayun! Naku, lalo lilinaw ang mata. Andi pa rin. Si Sister L pa rin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala po. Ano bang Kuya? Wala po naman, Tatay. Ayan dahil meron ka pang kaganahan. Pero dahil bukod dyan, meron kang vitamin. Ayan. Sa umaga, syempre meron pa DZRH Grocery,
Diesel 8 sa imbag na bigas, Diesel 8 t-shirt, umbrella, at ang daming bayan. Ayan, para makikinig na siya. Ayan, wow, ganda ng transis. Ang ganda ng Pula kulay, pa. pula. Ayan, pink. May Ito. ayan. Sister El yung kanyang bagong radyo. Kasi para, ayaw pa rin ayaw mawalay. Tuwan-tuwa si Kuya Rinaldo sa kanyang nakita yung itsura niya sa TV Sa tsaka TV, Sister L. Ayan. Nakikita niya kasi. Ayan. Ano Kuya? Habang Kuya, titigan mo mabuti yung cellphone mo at lalago ang buhok mo dyan. Magkakabuo ka, tatay. Ano masasabi mo sa damdaming bayan? Maganda, okay. Very good. Marami silang binigay na regalo sa akin. Very good talaga. Very good kaninong. Kaya naman, next manalo. Na 1,000 pesos lagi tumutok sa Deezer H. Bakit nasusunod natin muna sa Deezer H? Wala cash, promo, RH Sure, batal para Deezer H. Na sa Pilipinas. Na sa Pilipino. Maraming salamat Kuya Reynaldo Ortega ng San Juan City. Habang siya lakay, hindi niya mabita na kaganito. hindi pinansin yung yung 1,000 tsaka yung vitamin A tsaka transistor radio. Parang wala siyang excitement dun sa natanggap niya. Mas excited sa nakikita yung sarili niya sa TV. Pili ko pinapanood niya kasi yung sarili niya lakay. Sabi niya, ganda lalaki ko rito. Ayan. Kaba ako si Coco Martin. Ganyan lang pa kami dito sa DCRS mahabigan tumutulong at nagpapaligaya ng ating mga kababayan. Kahit sa maliit na bagay lang. Sa munting pamamaraan po ang DCRS, ayan, kasama na siyempre ang lahat na aming programa, lalo na ang DCRS Operation Tulong, kami po ay tumutulong ng wala pong kapalit. Yes. Pero kung gusto niyo pong manood at makinig at i-share ang aming mga social media pages, go ahead. Mukhang malaki ng kita mo sa sa FB Wala Wala tayong kinikita doon lakay. I-follow nyo naman at i-like ang aming official Facebook page. Sila kayo po, meron siya Deo Macalma. Ayan, nag-iisa lang po yung Deo Macalma na official Facebook page. At ako po meron Sister L. Ako lang naman po mag-iisang Sister L sa Facebook. Ayan. At hindi ko po Facebook yung itsura na parang parang dato puti maasim. Actually, may disclaimer naman siya lakay na hindi ako yung famous veteran broadcaster, sabi niya. Ewan ko, itong batang ito may-ari ng Deo Macalma mukhang batang kamag-anak ko yata malaya ito Macalma rin apelyido nito kapangalan mo kasi talaga siya lakay. Deo Gracias Macalma yata ito, pero hindi ko pa namimit ito mga kaibigan. Taga Nueva Ecija ito. Sabi ko sa'yo, nasa Canton ang Christmas Ayan, yes, nandiyan na sa may Rojas Boulevard. At saka Vito Cruz. Akala ko na sa Baclaran pa Vito Cruz na. Ilang hakbang na lang at bago ang lahat, batiin muna natin yung dati natin kasama rito, si Professor Dodi Lacuna. Ayan. Hi Prof, kumusta ka na Prof, po? Little Mayor Cesar Chavez, ayan. Pakicheck nga itong si Professor Dodi Lacuna at nagrereklamo. Ayan. Bakit daw lakay? Di ba nagtuturo yan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila? PNM. Ayan. Nawala lang yung kanyang mayor na kaapilyado daw, Lacuna. Ayan. Tinanggal na siya sa PLM. Ayan. Tinanggal siya sa PLM? Ano daw ang basis na hindi nga malaman Sabi niya, ang ganda pa naman ng rating sa akin ng mga estudyante. Ayan. Kasi meron niyang evaluation sa mga teacher. Ewan ba't tinanggal ako? Sabi niya, dahil basta Lacuna ang apelyido ko at hindi na mayor yung kaapelyido ko. Parang mahirap naman yata yun. Pero siguro i-check na lang. Ayan. Yorme, ayan, Little Mayor. Ayan, CBC. Ayan. Boy Gonzales Dumagoso, tignan mo itong si Dodi Lacuna, ha? Ayan. Namimiss na rin yung kanyang mga estudyante. Naging estudyante niya dati si Aliyah, yung kasama natin dati dito. Ba? Si Aliyah Katlo, yes. Naging estudyante na yun. Tingnan mo nga naman ha?
Kaya lang hirap din ang trabaho ng professor kaya ayoko magturo eh. Ay, oo, Lakay. Yung mag-check ng ng test paper. Ay, nako. Hindi Lakay, para mas madali, exchange na lang. O kaya naman ipapass, tapos i-check. Di ba may mga ganon ginagawa nila? Estudyante na lang din ng May professor ako noon ibang ginagawa niya para hindi siya mahirapan. Niligawan yung isang classmate namin, naging siyota niya. Yun ang taga-check ng test paper. Bawal yun Pero napangasawa niya yung estudyante yung classmate namin. Pero bawal yun pag student-teacher relationship. Patatanggalan ka ng ng lisensya. O kaya tatanggalin ka sa pagtuturo. Huwag mo i-blackmail katulad ni Judge dun sa Leyte. Masama yun. Si Miss Leyte, Ayan. O nga pala, kumusta ng kaso kaya nun, At happy birthday din kay Cesar Montano. Pare ko, happy birthday Cesar Montano, Kumusta po ang ating sunshine? Ay, hindi pala, wala na palang sunshine. Binabati siya ni Sunset. Ayan. At happy birthday din kay dating Finance Secretary Gary Tebes. Ay, Secretary Gary, laba tayo dyan, Abay, binabati ka ni Congresswoman. Ayan. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, former president. Ayan. Sa kanyang magaling ito, maganda yung tandem nila nung araw. Ayan. GMA Finance Secretary niya si Secretary Gary Tebes. Na wala nang ginawa ito kundi pa-golf-golf na lang. Binabati ni Mr. Ray David, bossing Ray David at Robert Quintos. Ayan. Happy birthday din kayo. Itong magandang branch manager ng Metrobank, si Ana Grace Kujamat. Ayan, para po sa mga taga Metrobank at kliyente ng Metrobank, lalo dyan sa Bankmer. Abay, birthday po ni Ana Grace Kujamat ngayon. Binabati ni Chairman Arthur T. Tingnan mo nga naman ang buwabati, Chairman ng Metrobank. At happy birthday din kay SSS President and CEO Robert Joseph Montedeclaro. Ayan. Para sa mga senior citizens, batiin nyo si SSS President CEO Robert Joseph Montedeclaro. Pa-birthday niya yata ito sa mga 10% na increase sa pension. Ayan. Ngayong September. Ayan. Bossing Robert Joseph Montedeclaro. Ayan, binabati rin po ni Mr. Michael is my guy. Ayan. At happy birthday din kay Dr. Erlinda Balsita ng Taytay Rizal. Kay Kuyang Colonel Ray Lanosa at yung dati mong bossing si Janil De Morito ng Radyo Bombo. Ayan. Hello po Sir Janil. Janil. Ayan. Kasama ko nagko-cover sa state visit nung kay FBR, kay GMA sa nandun kami sa Washington, sa New York. Pag nandun kami sa press center, basta Radyo Bombo. Wala siyang ganun Lakay. Sa studio lang may ganun, di ba? Yung mano-manong pinupukpok na drum. Pwede ba huwag naman yung drum? Trumpet naman. Basta Radyo. Tug-tug-tug-tug. Happy birthday, Janil, pare ko. At happy birthday po. Kay Kuyang Sian Ray Ortañez. Ayan. Kuyang Sian Ray Ortañez. Kaya yung dating may-ari ng Ortañez Hospital tsaka Ortañez University. Ayan. Nawala na, At of course, happy birthday kay Aling Lydia Salechondero kahapon. Yes. At kay Kuyang Herman Doria at Mr. Romy Nebres. Standby Raymond Adbaas. Standby manang Milky Rigonan. Oras, Sister L. It's 9:17. Pilipinas ang oras sa 9:23. Samantala puntahan natin yung mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Puntahan natin ang Senado. Resolusyon na kumikwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni BP Sara, hindi lalagdaan ni Senator Jinggoy Estrada. RH28 Raymond Dadpaas, please come in. Ginagawa mo rito, hoy, alis. Walang interest. Ito na sila kay Raymond. Ito na sila kay Raymond. Ganun ba yan?
Agahan pa ang trabaho nito. Practicomer pa lang ito. Ayan. Nagagalit sa gilid. Akala daw nila kay Raymond kung sino yung nagagalit. Kay Raymond, nag-CR lang sila kay. Sinalisihan na kaagad ako. Yung mga practicomer natin masyado nagmamadali. Tapos yung mga practicomer niya yung ano nyo, ha? Graduate muna kayo, ha? Raymond at Pahas, please come in. Mayor Sister L, wala daw interest si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na lumagda doon sa resolution sa Senado na kumu-question sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni Estrada na hindi pa niya nakikita ang resolution kung ano ang nilalaman nito. Ngunit paliwanag ng senador, wala nang dahilan pa para sa isang kalimtulan na resolution dahil palinaw ang unanimous decision ng Korte Suprema. Ito ay nang ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Kaya't walang jurisdiction ng Senado bilang isang impeachment court. Sabi ng senador, walang ibang dapat gawin ang Senado dito kundi sumunod dahil nagsalita na ang Korte Suprema. Una nito inamin ni Senador Kiko Pangilinan na may 4 ng senador mula sa minorya ang lumagda sa kanyang inihaing resolution. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Alam mo, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami mga mambabatas, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila. Hindi rin nila susundin. Magkakagulo ng gobyerno. Wow, bigat yan, Raymond. Ayan, ilang nga bang pinangambahan yung constitutional crisis pagka hindi sinunod ang ruling ng Supreme Court. Pero yun daw naman, Mayor, prevailing sentiment nung nag-caucus sila ay mas mga 19 to 20 senators ang nagsasabi na wala tayong magagawa kundi sumunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. At yung mga mainit pa rin sa impeachment ni VP Sara, antayin nila yung February 6, 2026. Ayan. Paano naman kasi... may mga dating Supreme Court judges din kasi na kumu-question sa ruling ng Supreme Court ngayon. Magkakaiba kasi sila eh. Yun nga kasi lang doon sa resolution ni Senator Kiko Pangilinan, ang nagiging basis ng kanilang argumento ay yung paniniwala ni Justice Ascuna at si mismong CJ Ray Puno na nagsasabi nga na sana ay isinalang sa isang oral argument yung napakahalagang usapin ng impeachment. Yun ang nga po naman nila. Bakit minadali? Di man lang pinagsubmit na memoranda, wala man lang oral argument, mga ganyan. But ang bilis-bilis. Ayan. Kasi forthwith Ayan. Forthwith kasi kaya ang bilis-bilis ng Supreme Court. Immediately. Ayan. Baka sabi pag hindi aksyon na kagad ng Supreme Court, sabi nyo, tinulugan namin. Ay, ngayon mabilis. Ayaw ninyo. Ha? Ay, nako talaga. Ayun na nangyari. Pero yan ay magkakaroon ng linaw lahat, Mayor at Elaine, sa August 6 dahil itinakda na ito botohan next week. So meron ng desisyon next week. Ang sabi daw, ang unang humingi daw ay ilagay sa August 11 yung botohan na hiningi ni Senador Risa Ontiveros, pero nagkaroon ng bargain, nagkasundo na August 6 na lang dahil meron namang grupo na kung gusto nila ay noon pang Martes ay dapat desisyonan na itong impeachment case na ito, pero pumayag din naman sila para naman nang mapagbigyan yung iba na humihingi ng karagdagan pang panahon para pag-aralan yung 97-page decision ng Korte Suprema. Okay, Ngarud, abangan natin yan. Mukhang maganda ang talakay sa Senado, Raymond. Ayun, yun ang ating antabayanan sa Agosto 6. Kaya lang, itong si Senator
paubos na yung committee distribution mayor. Yung si Senador Lito Lapid, wala pang chairmanship. Kaya tinatanong namin kahapon kay Senador kagabi actually, kasi kasama namin ito sa isang kwentuhan itong si Senator Jinggoy Estrada. Sabi niya hindi daw niya alam dahil kung ano ang committee na maibibigay pa kay Senador Lito Lapid, dahil siya na lang yung nasa majority na wala pang chairmanship. Sa ngayon parang 3 or 4 na lang yung natitira na mga komite dyan sa Senado. Mayor. Anong mga tira-tirang komite yan? Number 1 ay banks, financial intermediaries, tapos yung isa parang urban planning. Wow, then bigat yan pangatlo yung kilalang-kilala na ethics committee. Yung mga inaayawang komite. Pero sabi ni Senator Jinggoy, baka mapunta daw kay Madjo Joel Villanueva yung ethics. So dalawa na lang. Alam mo Raymond, ang dapat maging chairman ng ethics committee, alam mo, Senator Ping Lacson. Baka ayaw nilang ibigay doon Ang takot lang nila, ano? Ang takot lang nila. baka araw may ma-ethics na kaagad sa kanila. Baka pati Senate President ethics committee. Pero maganda ka sana kung si Senator kaibibigay yung kay Senator Ping. Pero in fairness din naman, Mayor, sabi nga ni Senator Jinggoy, kumbaga kahit na anong sabihin mo, napakahirap gampanan yung trabaho niyan dahil iimbestigahan mo, kasama mo. Kasama mo yung inyong iimbestigahan. At hindi lang yan, Raymond, may kapalit na si Senator Cynthia Villar. May principal ng bago. Lalaki nga ng principal ninyo. Panfilo is the name. Yun na mangyari. Pero ito yung ayun yung mga siguro parang next week na yata magsisimula na yung mga committee hearings kapag naayos na dahil nabuo na nga yung iba't ibang mga komite. Nandiyan naman yung secretariat at maaring magsisimula na yung mga pagdinig ang iba't ibang mga komite sa Senado. Ito si RH Conte, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Mula sa Senado, dumawat sa Kamara, Sister L. Oho, dito naman sa Kamara Lakay na si Manang Milky ay tawang-tawa sa'yo. Classic ka raw talaga. Dahil si sabi tuloy na nag-comment dito, akala ko na ibang istasyon na yung pinapakinggan ko. Sabi ba naman niya, akala ko Lakay sa ibang stasyon ako nanonood. Ano pala nun? Rochelle. Barameda ba to? Si Rochelle. Anong school ito sinong school ang nagpadala sa kanya rito? Laguna State Polytechnic University. Ayan, adelantado itong mga estudyante ng Laguna State Polytechnic University. Ayan na. Praktikumer pa lamang. Gusto na maging anchor kaagad. Ang daming natawa nga Lakay pero yun po ay intern po namin sila. Mga OJT po natin. Ayan. At saka kami po dito, yung mga magagaling pong OJT namin dito, kinukuha po namin. Ayan. Karamihan sa bago natin, mga dati po naming OJT. Kasi mga OJT po namin dito talagang trinitrin po namin mabuti, news writing, reporting. Yes. Hindi po namin tagabili ng kung ano-anong tagabili ng kape. Tagatimpla ng kape o tagabili ng errand. Ang ganun Lakay, bibihira yung pag wala ng choice, pero talagang hands-on tayo sa mga intern natin dito. Kaya, walang makakagraduate nang hindi natututo mag-patch ng telepono. Ibabagsak ang evaluation. Ilan ba yung mga staff natin dito kaya na dating practicumer? Si Aliyah, di ba? Si Yuel. Si Aliyah, syempre, umalis na. Si Ewina, si Ara, yan, mga dati nating intern. Si Kyle at si Jackie. Ayan po, ayan, 7. Kaya dami gusto mag-OJT dito sa DZRH. Pero pag magaling ka, pag
hindi mo ginalingan, sorry. Sorry, Oo. ayan. Okay. Pero punta na muna natin ng kamera, mga substandard at ghost projects ng gobyerno. Target naman sa investigasyon ng House Blue Ribbon Committee. Akala ko report ni Manang Milky yung tawag nito. Ano yan, Lakay? Si Congressman Nicanor Briones. Ay. Sabi daw, tama ba yung Manang Milky? Sabi daw ni Congressman Nicanor Briones, ay, sana Viva Max na lang aking pinanood. Sabong lang, tinanggalan ako ng komite. Inalis ako member ng CA. Kahit alin doon ang panoorin niya. Ganun ba? Kahit Viva Max Babes. Oo, kahit alin doon. Pero kung naglalaro kaya, nagki-Candy Crush, pa-Plants vs. Zombies. Kung kasing edad siya ni Manong Johnny, patatawarin. Bata pa ito si Congressman Nicanor Briones ng AGAP Party List. Sa bagay, bata-bata pa to. Sige, alamin natin ang latest. Punta tayo muna natin ang latest mula ka sa kamera ni RH12 Bill Krigunan. Manong Milky. Medyo hindi pa ako nakakabawi, Lakay, at Sister El sa katatawa kanina eh. Bakit? Kala ko may co-host na kayo. Magdandag ni Sister El. Adelantado yung batang yun. Nag-CR sila kayo mupo sa upuan. Mupo ka agad. Anyway, Lakay at Sister El, sa sentro sa mga unang inimbestigahan ng House Blue Ribbon Committee ang mga substandard at mga ghost projects ng ilang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite, tugon din ito apela ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA na maraming pondo ng gobyerno ang nasasayang kundi man mga substandard ay maraming mga ghost project na apektado yung ating mga mamamayan. Sabi ni Chua, kasama rin sa titignan ng komite ang bilyones na pondo na inilaan sa mga flood control projects, saan ba ito napunta, at mga kontratista na nasa likod ng mga substandard projects. Dagdag pa ni Chua, hindi rin palalagpasin ang palpak na serbisyo ng mga water concessionaire kabilang water. Narito si Manila Representative Joel Chua, Chairman ng House Blue Ribbon Committee. Well, taking the cue from the President, di ba? Yung mga binanggit ng ating Pangulo, siguro titingnan natin doon kung ano yung mga may basihan na talaga. Siguro yun ang mga pupwede nating simulan at pag-aralan. Hindi naman nababahala si Chua kung ang kanyang counterpart sa Senado Lakay ay si dating Sagip Party List Representative at ngayon ay Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Chua, naniniwala siya na pareho naman ang kanilang layunin ni Marcoleta na papanagutin ang mga kableng paggastos sa pondo ng bayan. Matatandaan sa mga hearing noon ng Good Government Committee Lakay at Sister L, laging nagtatalo itong Congressman Chua at Marcoleta. Sa usapin naman ang pondo noon ng Office of the Vice President. So ang counterpart ng Senado ngayon ay si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Di kaya sila lalong magbanggaan yan. Baka, yun ang sabi, baka kontrahin kung ano man yung desisyon ay rekomendasyon ng House Blue Ribbon Committee ay bakit naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Congressman Nicanor Briones ng AGAP Party List, tinanggalan nga ba ng membership sa Commission on Appointments dahil sa issue ng na video ng isabong? Wala pa kasi Lakay ng mga naitatalagang membro ng hanap pa sila. Pero tinitignan namin yung mga committee chairmanship, halos puno na, wala pa rin siya. Ang naibibigay sa kanya na komite. Ang sabi naman niya Lakay, Sister L, kakausapin niya sa Lunes si House Speaker Martin Romualdez. At tanong kung bibigyan ba siya ng audience ng House Speaker dahil medyo malaki yung kontrobersya na nilikha nung kanyang panonood ng isabong. At ang parawagan ng mga miyembro ng Kamara ay sundin yung decorum, yung proper protocol ang nasa loob daw ng plenaryo. Ayan. Okay. Manang Milky, yung mga binanggit ni dating Pangulong Digong Duterte ng mga congressmen, sila ba ay nakasuhan? Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned
to him. Congressman Geraldine Roman, 1st District, Bataan, allegedly asking for 10% kickback for all DPWH projects in your district. Ito ba, Manang Milky, nakasuhan ba matapos banggitin ng dating Pangulong Digong noon? Kung natatandaan ko lang kay Sister L, nabanggit niya ni Pangulong, dating Pangulong Duterte sa kanyang isang press con kongreso noon ay hindi pa under sa leadership ni Speaker Romualdez. 8 yata yan. So, nagsagawa rin ng investigasyon o ng Kamara, pero ang pag-file ng kaso, kung isa naman ay mga kasuhan, i-refer yan. Halimbawa, tapos na yung investigasyon, kung nagkaroon ng investigasyon, i-refer concerned government agencies like Ombudsman sa Diganbayan o kaya sa Department of Justice. Kung lakay ng hindi nag-prosper yung mga kaso, mukha nabanggit sa kanyang press con. Okay. Okay nga rin, kasi marami nagtatanong asan yung mga binanggit ni dating Pangulong Duterte noon? Sila ba ay nakasuhan? Ayan, hindi pala, wala palang kaso sila. Ayan, Oo, kasi ang itlakay ng pangalan, hindi ang maganda, merong ebidensya at i-file. Ang bawat sandigan bayan, kung halimbawa congressman or senator o ombudsman, pwede o kaya kasi kung investigation lamang Congress at Senado, wala silang kapangyarihan na kayong magsampa ng kaso sa korte. Pero although na pwede silang mag-recommend, ayan. Lang. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Ganong kay Sister L, happy weekend. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan at iniimbita ka ni Annette Ocampo ng Maynila. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Damdamin Bayan. Hindi na po yata siya, Mr. President. Dahil ng kapal mooks. Mayroon dyan lang yung mga binanggit niya na, di ba, yung For the Boys. Meron ka dyan. Oo nga pala. Meron ako dyan. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Mr. President, alam ni Manong Manny Bunoan yan. Ayan, isubmit yung mga listahan at yung investigasyon ng ISAP. Ayan, kinuha ng mga taga-ISAP na nag-iimbestiga. Ayan, sabi ni Mayor Benjamin Magalo, si IDG. Ayan, yung NSC, ayan, o kaya NICA, anong ginagawa ni Mr. President? Pwede ba? Parang banggitin niyo na lang. Nakakalungkot lang lakay kasi parang mas okay nga wag na lang banggitin pero kasuhan nyo na. At the same time, pag napatunayan talaga, ikulong nyo na. O nga pala. Diba? Wag nang banggit-banggit. Magbigay nga pala tayo ng countdown, no? Kung magagawa ni Manong Secretary Manny Bunoan yung listahan na pinapasubmit ng Pangulo Marcos. Yes. Ayan, isubmit ang listahan, ayan, ipublish natin, kakasuhan hanggang sa may makulong kaya. Ayan. Damdamin Bayan. Sana'y, sabi nga, ito ay sana ay hindi pang-slogan lamang. Ayan. Yes. Pag walang mahirap, pag walang kurap. Pag walang kurap, walang mahirap. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:43. Ang oras na yan. Sa Sister L. Asan ka, ha? Ayan, oras ganap ng alas 9:47. Sandali lamang, Boy Gonzales. Standby Erica Dastas. At batiin ko lang ang mga senior citizens, ha? Ayan, sino-sino yan lakay? SSS members. Ayan, siyempre mga matatanda. Salta yung bata. Sabi siguro, ang bata mo
Tanda mo na rin eh. Sandali lamang. Alam po yung mga lolo, mga lola, sa parang ito na tag-ulan, ha? Madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat po maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, aba, sunod lang. Di ba, Dr. Alan Racho, ha? Ayan, Dr. Miriam Racho, ha? Dr. Beng Lee. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class yan, Birthday Boy Dr. Tony Liachon. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang magumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad. Sa abot kayang halaga mga lolo, mga lola. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby, Sofia Gans. Naku, yung piso natin, ha? Nag-report si Ninong mo, Mr. Michael Ismaygay kahapon. Lumalakas ba? 58 na ang palitan na, Sister L. Humihina lakay. Bumabagsak ang halaga ng piso. Masayang-masaya naman yung mga kapamilya ng OFWs natin. Siyempre, yung mga tumatanggap ng dollar. Yes. So, yung mga, tsaka yung mga nalakay, marami tayong mga kababayan, yung mga ang setup nila lakay, mga work from home. Tapos ang employer nila ay abroad. Tapos sumusweldo ng dollar. Para yung mga nag-alisan dito, nag-work from home, si Aliyah Ikatlo de Fort. Ayan. Si Hi, Aliyah. Lisel Once yata. Lisel Once. Ayan. Mga ano na yan lakay, ang pera nila dollars. May mga dollar account na nga daw sila eh. Good news sa inyo. Pero kay Secretary Recto problema hindi magandang nila yan. Balita yan. Ayan, yung foreign debt natin na dollar ang binabayad natin. Mas lalo lalaki. Kailangan na malakas ang collection ni BR Commissioner Jun Lumagi. Ibery, good morning, Kuyang. Kailangan sipagan lalo. Masipag na to pero dapat sipagan pa lalo. Yes, at saka si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Abay, kailangan magbenta ng mga sports cars. Luxury cars na. Kailangan ma-estimate na yung floor price. Makita na yung kung tama. Para maibenta na yung mga Bugatti na yan. Ayan, mga Ferrari, Lamborghini. Yung pulang Bugatti, naalala ko. Ang cute, ano? Diba? Pero favorite color ko blue. Blue. Ba't ka naka-fink? Ganun talaga. Ikaw naman. Sige. Report na kay Boy G. Baka magalit si Yorme. Eto na, puntahan muna natin ang report ni Boy dahil 4 na lalaking nahuling nagtapon ng 100 kilos ng basura dyan sa May Tondo sa ilalim sa inquest proceedings. Nako, mga pasaway kasi lakay, hindi yata nagtapon sa tamang tapunan ng basura. RH29 Boy Gonzales. Boy. Dagukan yan. Lakay, Sister L, isa sa ilalim sa inquest proceedings sa Manila Prosecutor's Office ang 4 na lalaking nahuling nagtatapon ng basura sa Tondo, Manila paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang kakarapin ng 4 na nahuling nagtatapon ng basura sa Mel Lopez Boulevard sa malapit sa Kapulong. Sina Roland Piano at Aljon Bersosa ay nahuli habang ibinababa ang kargang basura mula sa Isuzu truck na may plate number NCJ 1378, tinatay 100 kilo ng pasang karton ang tinangkang iwanan ng dalawa sa Mel Lopez Boulevard sa ng Kapulong. Sunod naman nahuli sina Mark J. Mingo at Juan Sia II matapos na maktuan. Nagbababa naman ng bulto-bultong styrofoam at mga sako ng plastic sa southbound lane ng Mel Lopez Boulevard. Dasakot naman ang Barangay 107. Ang operasyon laban sa pagkatapon ng basura ay sa gitna ng mga reklamo na mistulang malawak na basurahan ang naturang kalsada na nadadaanan ng mga motorista mula Kamanaba area patungo Southern Patang lungsod ng Maynila.
Ito si Boy Gonzales para sa DCRS sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buti hindi pinarason ni buti hindi isinalaksak ni Yorme sa garbage truck na Lionel. Oo nga, buti hindi pinatira doon. Marami yan na lakay. Yung iba ay talagang dyan tinatapon ang ginagawa ng iba. Binabantayan na ng mga pulis para pagka may maganyan, lalo na pagka kainainala, may sasakyan. Pagka ganyan, natahuli at ang daming basura na sakay-sakay ng isang sasakyan na itinatapon nga dyan sa Pedro Lopez at kanto ng Kapulong sa Tondo, Manila. Okay, Rod. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, si Boy Gonzales, tanggap na tanggap rin pangalang Boy Gonzales Dumagoso. Feel na niya. Di man lang nagre-react eh. Daming bayan. Standby Eric Dastas, standby Sofia Gans, oras Israel. It's 9:53. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para bayan. Uy, habol natin ang report ni Eric Dastas. Mukhang may celebration. Celebration ba yan? Meron daw lakay ika-127th anniversary ng pagpupulo sa Bacoor City. Ipinagdiriwang daw yan ngayong araw. 100 years, centennial? 127. 127? Yes. Wow. Ang tanda na pala ng ang tanda na. Ano yan? Bacoor. Yes. Oh, wow. Alamin natin ang report. Detalye mula kay RH30, Eric Dastas. Eric. Panahon pa ni Emilio Aguinaldo. Oo. Okay. Eric. Mayor Deo, at ito nga ginaluhan na mga espesyal na panauhin at ito'y saksi ang Bacoreño sa ipinagdiriwang nga na mahalagang bahagi ang kasaysayan nga ng ika-127 anibersaryo ngayong Agosto 1 taong 2025. Ito'y pagtatalagha o araw ng paglathala at pagtatanyag ng kasaninlan ng Pilipinas kung saan dito ginanap mismo sa bahay Tisa na kung saan sa pamilya Cuenca ang tinaguriang unang-una na Malacanang. Ngayon ko lang din nalaman ito, Mayor Deo. Diyan ang first Malacanang, hindi sa Pasig River? Hindi sa Manila? Hindi Manila. Mayor, ngayon ko lang diyan pala sa Bacoor yan? History. Opo, sa Bacoor pala. At hindi rin yung bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit. Aba, yeah. wala sa libro ni Gregorio Saides sa Philippine History yan Actually, ngayon ko lang po din ngayon ko din lang nalaman noong na research ko dito na ito pa lang ating history ay noong Agosto 1 taong 1898 noong ito'y pagpulong-pulungan at ikinataga ng 200 na gobernadorcillo mula sa 16 na lalawigan. Ito'y mula sa La Union hanggang Mindoro na naglakbay naman sa gitnang digmaan laban sa mga Kastila, Mayor. At ngayon nga ay malalaman natin, dadagdagan natin yung ating kaalaman at kapiling natin ngayon ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Cavite na si may Congresswoman Lani Mercado Revilla. Magandang umaga po si Mayor Deo at Sister El po. Hello, Mayor Deo, Sister El. Magandang umaga. Mayor Congresswoman, ayan, happy anniversary po sa inyo. Po. Opo, pinagdidiwang ho namin yung 127th celebration po ng Bacoor Assembly 1898 o yung araw ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. This is supported by a Republic Act yung 12073. Ito po yan, nalagdaan na po ng ating mahal na Pangulo at binibigyan ng pagkilala. Controversial to ng kaunti kasi nalabas po yung June 12, 1898 na araw ng kalayaan po natin na kung saan winagayway ang national flag, kinanta ang lupang hinirang sa Aguinaldo Shrine ay diyan pala ginawa sa Bacoor. O sa Kawit po yan. Yung binasang akta po doon ni Manzares Bautista ay hindi nagdaan ni General Emilio Aguinaldo ayon na rin sa payo ni Apolinario Mabini. At siya po ay pumunta
dito po sa Bacoor, dito po sa Cuenca House at in-establish po ang unang Malacanang. At dito ginawa ang bagong akta de independencia na ang may likha, ang may akda po ay si Apolinario Mabini. At ito po ay nilagdaan ng almost 200 leaders coming from different provinces. 16 na probinsya po ito. At nilagdaan, nung panahon na yun, ito po ang solemn declaration of independence na tinatawag nila. Ayon na rin po sa librong inilimbag po ng lungsod ng Bacoor na inauthor po ni Dr. Manny Calairo ng Cavite Historical Society. So ito po ay, yung akta na to ang signed document ni General Emilio Aguinaldo at that time, noong August 1, 1898. At ito po yung dokumento din na dinala sa iba't ibang bahagi ng mundo para kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas, that we are free, that we are a new republic. Maraming magtatanong at magtataas ang kilay, totoo ba yan? Ay meron po tayong dokumento, yung totoong akta ay nasa may National Library natin, pwedeng puntahan, pwedeng dalawin ng ating mga kabataan, mga guro, mga mamamayan. Dumalaw po kayo sa bagong gallery ngayon. Newly renovated do ngayon ng National Library. At makikita niyo po doon yung akta ng June 12 at yung akta ng August 1. At iba pang mga libro na magaganda, El Filibusterismo, No Limitangere, Mi Ultimo Adios. Ay napakaganda po. If kung mahal niyo ang kasaysayan ng ating bansa, doon niyo po mararamdaman yung ating pong nakaraan. Dalawin po natin ang National Library. Wow, galing. Maraming salamat, Mayor Congresswoman Lani, at happy anniversary po. Mabuhay po kayo. Thank you. Yes po, maraming salamat po. Mayor, at dinala ko niya at dumating din dito si Senator Loren Legarda at ang maging ang puno ng SOD, si Mayor Strike Villa at ang sanggunian at si Vice Mayor Rowena Meola ay dumating din dito at maging iba't ibang mga galing sa mga ibang sekto ng gobyerno ay dumating din dito sa ipinagdiwang na 127 anibersaryo ng Bacoor Assembly. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. Sabay kailangan ito malaman ni Ambet Ocampo at isa sa libro ni Gregorio Saide ng sa Philippine History. Your business is our business. Oy, good morning muna kay Director Josel Obensa. Ay, Director, kumusta po kayo? Ha? Ayan, magandang happy weekend. At happy birthday pa kay Emilia Isabel Liedo. Ayan, kay Jana Perez. At mula kay June and Aba Payunggay Ong. At kay Coast Guard Deputy Commandant Rear Admiral Troy Cornelio. Happy birthday, Admiral Troy. Mula kay Noble Manny Idquimal. Balitang business. Sa ating balitang negosyo, ang GSIS nagpautang naman ng 1.5 billion pesos sa mga nasalanta ng kalamidad. Report mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Mahigit 1.5 billion pesos ang inilabas na emergency loans ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga government workers at pensioners na apektado ng Bagyong Krising, Bagyong Dante at Bagyong Emong. Nag-aalok ang programa ng one-time loan hanggang 40,000 pesos para sa active members at 20,000 pesos naman para sa mga pensioner. Sa clouding ito ng loan redemption insurance na ang ibig sabihin ay kung sakaling pumanaw ang nangutang, ituturing ng fully paid ang kanyang loan kung up-to-date ang kanyang pagbabayad. Available ang emergency loan sa mga miyembro ng GSIS na ang tirahan o lugar ng trabaho ay kabilang sa mga idineklarang calamity area. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58.32 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Sofia Gans at maraming salamat muli kay Mr. MG ng Forex Corporation sa donation nilang 200,000 pesos para sa DZRH Operation Tulong. Mr. MG, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At yan ang kabuuan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma.
Ito naman po si Sister L, Elaine Appy. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong Wonder Woman, Lugaw Queen, may binauhan. Susunod na. Bye-bye. Diyos ti Agngina, Diyos ti Kumuyo. You're gonna love Christmas. It's just around the corner.